Magandang araw mga kukwentong takipsili. Muli ko po kayong inaanyayahang pakinggan ang ating bagong kwento ngayong araw. Ang kwentong alok na ulam ng matanda na nagfiesta sa baryo ng mga aswang. Pakinggan po natin ang kwento hanggang dulo ha. Samahan niyo po ako. Huwag mo nang ipaalam sa tatay at sa lola mo ang balak nating gawin. Malamang sa malamang at pipigilan lamang tayo ng mga yun sa plano natin. Ako na muna ang unang aalis at ipapaalam ko na lang na matagal akong mawawala papunta sa kabilang bayan para makakuha ng sapat na dagta para gawing goma kasama ang iba pa. Ikaw, bahala ka kung ano ang magiging paalam mo sa kanila para payagan kang umalis. Sasabihin ko na lang pong luluwas ako ng Maynila para maghanap ng trabaho, Lo. Kunwari hindi na sumasapat ang sahod sa pagiging tender at idadahilan ko na lang din na pinag-iinitan ako ron ng ibang mga kasama ko. Basta makaisip ka ng idadahilan ay ayos na yon. Sumunod ka kaagad sa akin doon. Pero habang wala ka ay magmamanman muna ako. Pero sa oras na nagkita na tayo sa Barrio Oscuro, kailangan nating magpanggap na hindi tayo magkakilala para hindi makahalata mga tao roon. Kung mga tao nga ho talagang nakatira doon, malakas ang kutob ko na buhay pa ang Ate Mariela. Na makikita natin siya doon, kahit higit 8 taon ang lumipas. Hindi ako nawawala ng pag-aasa na makikita pa natin siya. Ay, bilib ako sa tapang mo, Apo. Hindi ka katulad ng ama mo na masyadong duwag at nakikinig sa kwento ng ibang tao. Pero kailangan pa rin nating mag-ingat. Kailangan pa rin nating isaalang-alang ang katotohanan na may mga aswang sa lugar na pupuntahan natin. Sapat ng mga taon na naghanda ako sa mga aswang na yan, Lo. Marami na akong natutunan. Lalo na sa inyo na inaral pang panggagamot at pangontra laban sa kanila. Para lang matulungan ako sa gusto kong mangyari. Hindi na ako natatakot humarap sa kanila. Sila na dapat ang matakot na humarap sa akin. Dahil handa na akong harapin ang mga aswang na kumuha sa Ate Mariela ko. Kapag ba may nawalang isang taong malapit ng gusto sa inyo, titigil ba kayong hanapin to kahit lumipas na ang ilang taon? Anong gagawin mo kung nawala ang isang taong mahalaga sa'yo sa hinihinalang baryo ng aswang? Maglalakas loob ka bang pasukin ang mundo nila para mailigtas ito? O ipagpapasa Diyos na lang kung anumang mangyari sa kanya roon? Kung may kasagutan ka man at kung sakali mang mapili ang kwento kong ito na bigyang buhay sa ating channel, sana'y masagot mo ako sa comment section. Gusto mo bang malaman kung ano ang susunod na nangyari matapos ang naging plano namin ni Lolo Bert? Sumubaybay ka sana hanggang sa dulo ng kwento. Isang magandang araw sa lahat ng nakikinig dito sa kwentong Takip Silim. Ganoon na rin sa iba nating mga channel. At lalo na po sa iyo, Miss Neri. Isa po akong malaking tagahanga, pero matagal bago nabuo ang loob kong ipadala sa inyo ang aking sariling karanasan. Medyo nanginginig pa ako dahil sa pagiging pasmado ng mga kamay ko, pero handa akong itipa ito hanggang sa dulo ng aking karanasan. Ako nga po pala si Ligaya, hindi ko tunay na pangalan. Edad na 48 anyos at nangyari sa akin ito, 23 taon na rin ang nakalilipas. Pero maniwala po kayo at sa hindi, sariwa pa rin sa alaala ko ang lahat na parang kahapon lang ito nangyari. Ang naging mitsa po ng lahat para pag-aralan ko kung paano nga ba lumaban sa mga aswang ay dahil sa Ate Mariela ko na nawala noong 17 anyos ako matapos niyang makipagkita sa isang lalaking hindi niya pa lubos na kilala. Nagpaalam lang siya noon na maliligo sa ilog kasama ang mga kaibigan. Pero hindi na siya nakauwi at nang tanungin namin ang mga kaibigan niya kung saan nagpunta, hindi naman daw nila ito kasama. Nabasa ko na lamang sa diary niya noon ang totoo na nakipagkita siya sa isang lalaking nagpakilalang Dario na naging suki niya sa palengke. At ang pinaka nakakapanlumo, nakatira ito sa baryong kinatatakutan ng marami noon dahil pinamumugaran daw ng mga aswang sa Barrio Oscuro. Lumipas ang mga taon, hindi na namin siya nahanap at wala na kaming naging balita sa kanya. Sumuko na rin ang pamilya ko na mahanap pa siya. Pero kami ni Lolo Bert, hindi. Nagdaan man ang 8 taon,
nag-aalab pa rin sa puso namin na hanapin siya. Dahil alam naming buhay pa siya o kung hindi man, ipaghihiganti namin siya. Sisimulan ko po ang kwentong ito sa isang tahimik sanang tanghali. Pero binulabog ang pag-eempake ko ng mga gamit nang dumating at kumprontahin ako ng Tatay Kaloy ko. Ligaya, ano tong nalaman ko ha? Tay, bakit po? Anong nalaman nyo? Huwag ka na nga magmaang-maangan na parang hindi mo alam kung anong ibig kong sabihin. Yung tungkol sa plano niyo ni tatay. Ang paalam niya mangunguha ng dagta ng goma. Pero may nakakita sa kanyang papunta sa baryong yon. May nakapagsabi sa akin at alam kong posibleng plano niyo talaga yon. Tay, ano bang sinasabi nyo dyan? Anong plano? Sus Mariusep, magsisinungaling ka pa talaga. Bakit hindi mo pa aminin hindi ka naman talaga pupunta ng Maynila para maghanap ng trabaho? Ligaya, hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral pero hindi ako bobo. Hindi ko po talaga alam kung anong sinasabi nyo. Ang alam ko nagpunta sa kabilang bayan si Lolo Bert. Oo, sa kabilang bayan. Sa baryo kung saan nawala ang ate mo. Huwag mo na nga akong paikutin. Anak kita at alam ko ang takbo ng utak mo. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin sumusuko sa ate Mariela mo. Oo na, Tay. Sige, sasabihin ko ng totoo. Ay, Pumunta dun si Lolo. Susunod ako. Kasi naniniwala kaming nandun pa si ate na makikita pa namin siya. Kahit bangkay na. Wala kaming pake. Basta makita namin siya. Gusto namin siyang mahanap. Kasi kayo sumuko agad kayo. anong sumuko? Anong sinasabi mong sumuko kami agad? Ilang taon din kaming umasa at kumapit na mahanap pa namin siya. Anak ko yun eh. At sinikap ko naman. Ginawa ko ang lahat. Pero sa tuwing susubukan naming pumasok doon, ang dami na agad nangyayari. May natatagpo ang bangkay, may nawawalang bata, may nakunang buntis. Kaya paano pa kami magkakaroon ng lakas ng loob na pasukin yon? Ikaw, Ligaya, hindi ka ba natatakot na sumugal para lang makapasok doon? Bakit naman ako matatakot, Tay? Hindi ako natatakot dahil gagawin ko to para kay ate. Sa lolo mo, hindi ka ba natatakot para sa kanya, ha? Matanda na ang tatay, pero dinamay mo pa. Hindi ko naman siya pinilit. Nagkusa siya. Kasi parehas kami nangangarin. Iisa lang ang nais namin ang makita si Ate Mariela. Anak naman, hindi mo pa rin ba tanggap? Tanggapin mo na. Ilang taon na ang lumipas, oh. 8 taon na, malapit ang maging dekada. Hindi, Tay. Mahal na mahal ko si ate. Hindi siya ganun kadaling bitawan kahit ilang taon pang lumipas. Kahit umabot pa ng 2 dekada. Hinahanap-hanap ko pa rin siya dahil siya lang ang ate ko. Ang kapatid ko. Ano bang nangyayari sa inyo at naririnig ko kayo nagtatalong mag-ama, ha? Ito po kasing apo mo na eh. Hindi yan magtatrabaho sa Maynila. Nagsinungaling siya sa atin at ang malala pa, dinaman niya pa talaga si tatay sa kalokohan niya. Ano? Anong si tatay mo? Umalis si Bert kasama ang mga kasama niya, hindi ba? Nagsinungaling sila sa atin, Nay. Akala nila hindi ko malalaman ang tungkol sa balak nilang gawin. Mabuti na lang at may nakakita kay tatay at sinabi yun sa akin. Ay, Diyos ko, si Lamberto. Anong pumasok sa utak niya at bakit? Apo naman, bakit pati ang lolo mo? Lola, hindi naman po ako nagsabi na sumama siya sa akin eh. Siya pang may gusto nun. Siya pa nga po nagpresentang mauuna siya. Ay, naku po ang asawa ko. Kung kailan naman tumanda na sa kapay di nag-isip ng maayos. Carlos, hindi ako makahiga. Takihin yata ako. Nay, Lola, huminga kayo ng malalim. Kita mo na kung anong sinasabi ko sa Ligaya. Dahil sa mga pabarabaran yung desisyon, hindi ka nag-iisip ng maayos bago maituloy ang isang bagay. Paano kapag may nangyari sa lola mo ngayon, ha? O kaya sa lolo mo nang wala tayong kaalam-alam? ang sakit ng dibdib ko, Lamberto. Ay, Diyos ko. Ay, Day. Sa oras na ituloy mo pa ang pagpunta roon, Ligaya, ibig sabihin, sinusuway mo na talaga ako bilang ama mo. 2 lang ang pagpipilian mo. Susunduin mo lang ang tatay doon o itutuloy mo pa rin ang kaibangan mo?
Mamili ka! Pasensya na po, lalo na sa inyo, Lola. Pero desidido akong pumunta ron. Hahanapin ko ang ate, buhay man o bangkay. Magkaroon lang ng kapayapaan ang puso ko na kahit papano, may ginawa ko. Ay, ligaya! Lintik! Ano bang nagyayari? Bakit ang titigas naman ng loob ninyo ng lolo mo, Apo? Maluhaluha akong tumalikod sa kanila noon. Hindi na ako nakasagot pa sa tanong ni Lola. Kinuha ko ang bag ko at sinarayo ng tuluyan. Isang huling tingin pa sa tatay ko na pinaiinom ng tubig si Lola Serapina. Alam niya na agad kung anong desisyon ko. Napiling na lang siya sa akin at nakita ko kung paanong umigting ang kanyang panga sa labis na pagkadismaya. Hindi niya ako tinawag nang lumabas ako sa pinto at diretso na rin akong umalis kahit na nag-aalala pa ako sa kalagayan ni Lola. Mabigat man ang loob ko dahil sa pag-alis ng may sama ng loob ang pamilya, tumuloy pa rin ako. Narating ko ang arko ng Barrio Oscuro at doon ay sinalubong ako ng kakaibang kilabot. Para bang unti-unting nilalamo ng dilim ang kalangitan habang humahakbang ako papasok. Hindi ako lumingon sa pinanggalingan ko dahil baka mawala pa ang natitira kong lakas ng loob. Mukha namang normal ang paligid sa unang tingin dahil sa lawak ng taniman ng palay, mais at tubo. Pero habang naglalakad, naramdaman ko ang mga matang nakatingin sa bawat galaw ko. Halos lahat ng magsasakay na patigil sa ginagawa nila para lingunin ako. Nakaramdam ako ng kaba. Lalo pa ng dalawang lalaki ang naglakad palapit sa akin. Natansya ko. Halos kaedaran ko lang. Ang isa sa kanila may hawak pang halabas. Uy! Napakagandang binibina ang naligaw rito sa amin ah. Mukhang bago ka lang dito sa baryo namin ah. Bago ang mukha mo. Sigurado ako ngayon lang ang unang beses na nakita kita rito. Anong ginagawa mo rito? Hindi to lugar para sa mga tulad mong napadpad lang. Pasensya na po. Nagbabakasakali lang po sana ako makahanap ng trabaho sa sakahan at murang matutuluyan. Dito na ako dinala ng mga pa ako sa paglalakad. Trabaho ba? Tamang-tama ang dating mo. Dahil kailangan ng dagdag na kamay sa ano yan. Ano muna pangalan mo? Ako si Ambet. Siya naman ang kaibigan kong si Gabriel. Pasensya na ha. Mukha lang siyang seryoso masyado. Pero di ka naman kakagatin bigla niyan. Ligaya. Ligaya pong pangalan ko. Baka lang matulungan niyo akong makapaghanap ng paupahan dito. Pati na rin trabaho. Kaya ko naman kahit ano, kahit dito sa bukid. Wala nang bakanting pwesto rito. Mabuti pa ay bumalik ka na sa pinanggalingan mo bago pa lumubog ang araw. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Lumayas ako sa amin at wala na akong ibang mapupuntahan. Hayaan mo siya, Gabriel. May alam ang Kuya Dario ko na murang paupahan na swak sa'yo. Yung paupahan ni Tandang Sol, hindi ko lang alam kung may bakante pa ngayon. Punta na lang natin siya ngayon. Totoo po ba? Malaking tulong po yan kung sakali. Wala kasi talaga akong mahanap hanggang sa dito na ako napunta. Tinuro na rin sa akin ng isang tendera na baka nga raw makatsyempo ako rito. Imposibleng may taong magturo sa'yo ng lugar namin. Hindi nila yung gagawin. Uy, Gabriel, ano ka ba? Itatakot mo naman tong si Ligaya eh. Nagsasabi lang ako ng totoo, Ambet. Please po, tulungan niyo na ako makapasok. Hindi naman ako masamang tao Oo naman. Ipapakilala ka rin namin kay Tandang Sol, ang namumuno rito sa lugar namin. Pero, para sigurado ang pasok mo sa bukid. At alam mo na, baka magkaroon ka pa ng diskwento kapag nagkausap kayo ng maayos. Sumibol ang konting pag-asa sa dibdib ko dahil mukhang magiging madali ang pagpasok ko sa loob. Sumunod ako kay Ambet habang daladala ang mabigat kong bag. Hindi ko mapigilang mapaisip kung nasa na kaya si Lolo Bert sa malawak na lugar na yon at kung saan ko siya unang hahanapin. Maya-maya, naramdaman ko ang pagtabi sa akin ni Gabriel habang naglalakad kami. May ibinulong siya na nagpabilis ng tibok ng puso ko at nagpabalik ng lahat ng takot na pilit kong itinatago. Makinig ka mabuti. Kapag kaharap mo si Tandang Sol, huwag kang tatanggap ng kahit anong pagkain na iaalok niya sa'yo. Bakit? Anong meron sa pagkain niya? Hindi ba't masamang tumanggi? Basta huwag mong kakainin. Kung tatanggapin mo man, itapon mo na lang na hindi niya nalalaman.
Huwag na huwag kang magkakamaling kainin ang kahit na ano galing sa kanya. Hindi kita maintindihan. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga bagay na to? Gawin mo na lang kung gusto mong manatiling ligtas. Kung talagang desidido kang pumasok sa baryo namin. Uy, anong pinagbubulungan yung dalawa dyan? Malapit na tayo sa bahay. Tara na. Hindi na sumagot si Gabriel at mabilis na lumayo sa akin na tila walang sinabi. Nanigas ang buong katawan ko habang nakatingin sa likod ni Ambet na masayang naglalakad. Naalala ko ang mga babalang inalintana ko para lang makapasok doon. Hindi ko alam kung tao ba o aswang ang mga nasa paligid ko noong mga oras na yon. Pero kinibit balikat ko ang lahat dahil handa akong sumuong makita ko lang ang ate Mariela ko. Darating namin ang isang malaking bakuran kung saan isang lalaki ang abala sa pag-aayos ng mga gamit sa pagsasaka. Kausap nito ang isang babaeng nakatalikod na noong mga oras na yon ay nagsasampay ng mga damit. Ngunit bago pa man kami tuluyang makalapit, ay bitbit na nito ang lagayan ng damit at mabilis na naglakad palayo, papasok sa loob ng bahay. Hindi man lang kami nito nagawang lingunin at halata sa kilos niyang tila hindi sanay sa presensya ng ibang tao. Kuya Dario, Oh, Ambet, napadalaw kayo. mukhang magkaaway na naman kayo ng kasama mo ah. Hindi man lang kami nilingon o binati bago pumasok sa loob. Ang lakas ng pakiramdam ng may ibang tao, umiwas agad. Hayaan mo na yon. Alam mo namang masama ang timpla ng pakiramdam nung nitong mga nakaraang araw. Pero kailangan niya pa rin kumilos dito sa bahay. Dahil wala namang ibang gagawa at bata pang anak namin. Oh, sino ba tong kasama niyong magandang binibini? Ah, si Ligaya kuya. Naghahanap siya ng trabaho sa sakan at matutuloy dito sa baryo natin. Inisip ko na baka pwedeng doon siya kinatandang sultumuloy. Ah, ganun ba? Napakabihira ng ganitong pangyayari na may pupunta dito sa atin para sa ganyang bagay. Hindi ko lang sigurado kung may bakante pa ron sa paupahan ng matanda. Bakit? Marami na bang nangungupahan doon? Noong nakaraang araw lang ay may matandang lalaking dumating para mangupahan din. Matandang lalaki po. Mag-isa lang po ba siya nung dumating dito? Oo, mukhang galing din sa ibang bayan at nagbabaka sakaling makahanap ng mapagkakakitaan dito. Ah, mabuti pa siguro. Sumadya na lang tayo sa bahay ni Tandang Sol para malaman natin ang totoo. Mas mainam pa nga ang naisip mo. Puntahan na lang natin siya ngayon bago pa magdilim. Dahil alam nyo naman ang matandang yun, maagang nagpapahinga. Habang naglalakad kami palayo sa bahay ni Dario, mabilis na naglakbay ang isip ko. Sigurado akong si Lolo Bert ang tinutukoy ni Dario na matandang nangungupahan doon. Kabado man, ay hindi ako nagpaalata sa mga kasama ko. Pinili kong manahimik na lang habang tinitingnan ang paligid na tila lalong bumibigat ang hangin. Tinilabutan ako ng maalala ang babala ni Gabriel tungkol sa pagkain ng posibleng ialok sa akin ng mga sinasabi nilang namumuno sa kanila. Huminto kami sa harap ng isang bahay na luma at tila nababalot ng kung anong madilim na enerhiya. Kahit tirik pa ang araw, harang may kung anong lamig ang nanggagaling sa loob nito. Amoy luma, amoy alikabok at may kasamang kakaibang matapang na amoy na hindi ko maipaliwanag. Tandang Sol, tao po! Oh, mukhang nasa loob siya. Narinig ko ang kalansing ng mga gamit sa kusina. Tao po! Si Ambit po ito! Sandali lang. Nandyan na. Huwag kang mag-alala, Ligaya. Susubukan namin kami ni Kuya Dario ang kumausap para mas mapadali. Natahimik lang si Gabriel sa likuran namin. Hindi kumikibo at tila may malalim na iniisip. Maya-maya pa, ay dahang-dahang bumukas ang pinto. Muntik na akong mapaatras nang makita ko ang itsura ng matandang babae. Nanlilisik ang kanyang mga mata na tila may nakikitang hindi namin nakikita. Kulubot ang kanyang mukha at may ilang mga baltik sa kanang bahagi ng kanyang pisngi. At ang kanyang mahabang buhok ay puting-puti na at tila hindi na nasusuklay. Higit pa roon, ang ngipin niya lahat ay pulok na. Nagahalos sa maruming kulay dilaw at itim. Sino tong bago niyong kasama, Ambet? Bakit
Tila napakarami niyo yata ngayong hapon ang pumunta sa akin. May kailangan ba kayo? Pasensya na po sa estorbo, Tandang Sol. Kasama po namin ang bago naming kakilala, si Digaya. Naghahanap po siya ng matutuluyan dito sa baryo. May bakante pa ho ba kayo rito? Ligaya. Kay gandang pangalan. Tamang-tama ang dating nyo. Kakaalis lang ng isa kong nangungupahan kaninang umaga. Aligagang binatang yon. Parang may hinahabol o may kinatatakutan, kaya mabilis na umalis. Aligaga po? Bakit daw po? Hindi na nagpaliwanag. Basta kinuha ang mga gamit at tumakbo palabas. Hindi ko na rin tinanong. Balita ko naman may sira daw yun sa pag-iisip. Kaya baka kung ano-ano nang nakikita sa paligid niya. Ikaw na lang ang umuko pa sa kubo niya. Eksakto pala ang dating natin, Ligaya. Tandang Sol, baka may ibibigay kayo sa kanya sa sakahan. Ngayon ay kailangan ko ng taga-ayos at taga-bilang ng mga aning gulay. Kung ilang buslo, magaan lang naman ang trabaho. Hindi ka mapapagod ng husto, Ligaya. Bukas na bukas din ay pwede ka nang magsimula kung gusto mo. Maraming salamat po, Tandang Sol. Malaking tulong po ito sa akin. Sige na. Sina Ambet at Gabriela ang bahalang magturo sa'yo kung nasaan ang kubong yon. Malinis na yon at may mga kagamitan na rin sa loob. Maiwan mo na rito si Dario. May kailangan kaming pag-usapan tungkol sa mga huling ani. Sige na. Mauna na kayo ron sa kubo. Susunod na lang ako mamaya. Napatingin ako kay Gabriel, ngunit nanatili siyang walang tibo. Tanging ang mga mata lang ni Tandang Sol at Dario ang nagpalitan ng kakaibang tinginan na tila may lihim silang dalawa na sila lang ang nakakaalam. Bago pa man kami tuluyang makahakbang palayo, humabol pa ng salita ang matanda. Teka, Ligaya. Kung magkakaroon ako ng oras mamayang gabi, ipagluluto kita ng espesyal na hapunan. Bilang pagtanggap na rin sa'yo rito sa aming baryo. Masarap akong magluto. Hindi mo pagsisisihan. Sige po. Maraming salamat po ulit. Naway tumagal ka rito sa amin. At maging maligaya ang iyong pananatili. Di ba? Ang bait ni Tandang Sol. Kaya mahal na mahal yan ng lahat dito sa amin. Oo nga halata nga. Ba't ang tahimik mo naman yata dyan, Gabriel? Anong problema, pre? Wala naman. Tara na. Malapit ng dumilim. Hayaan na rin natin makapagpahinga si Ligaya. Oo nga pala, may tanong muna ako. Ano yun? Yung mga paupahan ba ni Tandang Sol, magkakadikit o magkakalayo? Magkakalayo. Pero malapit sa tanaw. May kubo, merong konkreto, kung malaking pamilya ang titira. May malasakit kasi sa mga tao mga taga rito. Kaya kapag walang maayos na tirahan, inaalok niya ng murang halaga. Sinadya niyang paglayo-layuin para magkaroon pa rin ng pribadong espasyo ang bawat isa. Ganun ba? Ayos rin pala. Tumalikod na kami at nagsimulang maglakad patungo sa likod ng bahay ni Tandang Sol. Doon daw kasi ang daan at hindi ko makakalimutang malapit ang mga iyon sa kakahuyan. Hindi ko maalis sa isip ko ang sinabi ni Gabriel na huwag tumanggap ng kahit anong iaalok sa akin ng matandang tinatawag naman nilang mapait. Kinalabutan ako habang inaalala ang mga titig ni Tandang Sol. Tila ba bawat ngiti niya ay may kalakip na patibong na hindi ko pa nakikita. Sa kabila ng takot, kailangan kong maging matatag at alalahanin kung bakit nga ba ako nandoon. Hinatid nila ako sa bago kong tutuluyan. Bagaman malinis, ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa paligid. Dahil malayo ito sa ibang mga tirahan. Wala ring kuryente, kaya tanging liwanag mula sa labas ang nagbibigay ng anyo sa loob. At gasera naman sa gabi. Tumango na lamang ako bilang pagsang-ayon bago nila ako tuluyang iniwan.
Nang masiguro kong wala na sila, dahan-dahan akong lumabas ng pinto. Bitbit ang kaba, nagsimula akong maglakad para hanapin ang palatandaang binilin sa akin ni Lolo Bert. Ayon sa aming plano, magsasabi siya ng pulang tela sa labas ng kanyang tinutuluyan. Nadaanan ko ang 2 kubo na tila bakante naman. Taliwas sa sinabi nilang puno na ang mga paupahan doon. Nang mamataan ko ang pulang tela sa isang maliit na dampa, agad akong lumapit at kumatok ng mahina. Bumukas ang pinto at iniluwan nito ang pamilyar na mukha ng aking lolo. Apo! Ay, mabuti at nakarating ka kaagad dito ng ligtas. Ay, akala kong matatagalan ka pa. Akala ko po mahihirapan akong hanapin kayo dito sa Barrio Escorolo. Mabuti na lang at nabanggit sa akin ng 2 lalaki na may bagong lipat na batanda daw dito. Ay, parehas siguro tayo ng nilapitan. Yun bang si Dario? Hindi ho, yung kapatid niya si Ambet. Tsaka kaibigan niya si Gabriel. Pero nakilala ko na rin ang Dario na sinasabi niyo. Ay, kumusta? Nalaman ba ng tatay Kaloy mo ang pag-alis mo rito? Opo. Nagtalo po kami ng gusto bago ako tuluyang lumayas. Muntik pa pong atakihin sa puso si Lola Serapina dahil sa nalaman niya. Pero hindi na po ako nagpaawat. Dahil alam kong kailangan nating mahanap si ate. Ay, alam kong masama ang loob nila. Pero hindi na tayo pwedeng umatras. Nandito na tayo sa kuta ng mga kalaban, Ligaya. Ano po bang nalaman niyo habang nagmamanman kayo rito? Tama ang hinala natin tungkol sa lugar na ito, Apo. Kumpirmado ko na ang ilan sa mga trabahador sa sakahan ay mga aswang. Nakita ko ang kakaibang kilos nila, lalo na kapag palubog na ang araw. May balita na po ba kayo kung nasan si Ate Mariela? Ay, iyon ang problema. Wala pa akong matukoy na eksaktong lugar kung nasaan siya. Masyadong mailap ang mga impormasyon tungkol sa mga bihag o sa bagong salta rito. Nagkatinginan kaming dalawa ni Lolo, bagaman may takot na naig pa rin ang kagustuhan naming mabuo ang aming pamilya. Ngunit sa lawak ng baryong yon, hindi namin alam kung saan ang susunod naming hakbang. Saglit pa kami nag-usap tungkol sa magiging plano namin. Paglabas ko ng kubo ni Lolo, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin. Malapit ng gumabi. Naglalakad ako pabalik sa aking tinutuluyan nang makita ko si Gabriel na nakasandal sa isang puno ng mangga. Tila hinihintay niya ako at ang kanyang titig ay tila may gustong ipahiwatig na hindi ko pa mawari. Saan ka galing? Alam mo bang delikado para sa tulad mong maglakad dito ng mag-isa? Sinubukan ko lang maglakad-lakad ng maging pamilyar ako sa lugar. Ikaw, bakit ka nandito? Hinihintay mo ba ako? Kung ako sa'yo, babalik na ako sa pinanggalingan ko habang maaga pa. Bakit ba parang gusto mo akong paalisin, Gabriel? Wala naman akong ginagawang masama. Gusto ko lang magtrabaho. Hindi mo kilala ang mga tao rito. Akala mo ba, madaling pumasok at lumabas sa Barrio Oscuro nang gano'n na lang? Hindi ako natatakot sa kahit kanino rito. Ang tapang mo, ang maaaring maging mitsa ng buhay mo. Tandaan mong babala ko tungkol sa pagkain pwedeng ialok sa'yo ng kahit sinong nakatira dito. Huwag ka magtitiwala kahit kanino. Pati ba sa'yo? Hindi ako dapat magtiwala. Lalo na sa aking Ligaya. Dahil hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa mga tulad mong matigas ang ulo. Mabilis siyang tumalikod at naglahos sa dilim. Naiwan akong nakatayo roon, lalong naguguluhan sa mga binatawan niyang salita. Hindi ako nakinig. Dahil alam kong hindi na ako pwedeng bumalik. Dahil ang tanging paraan para mabuhay ay ang harapin ng dilim. Kahit gaano ka pa nanginginig. Nung umagang yon, maaga akong gumising para magsimula sa trabaho sa sakahan. Kahit kinakabahan sa kung anong maaaring mangyari sa unang araw ko, kailangan kong magmasid. Napansin ko agad si Dario na seryosong nagmamando sa mga magsasaka sa gitna ng malawak na lupain. Ligaya,
dito ka sa tabi ko. Hayaan mo sila dyan. Hindi ganyan na magiging trabaho mo rito. Ituturo ko sa iyo ang sistemang pagtatala rito. Sige. Ano bang uunahin ko rito sa listahan? Nasaan nga pala si Ambet? Bakit hindi ko siya nakikita? Huwag mong alalahanin ang isang yun. May iba siyang trabaho. Doon siya sa katayan. Ganito lang gawin mo. Isulat mo rito ang bilang ng mga sako ng mais na nailalabas ng mga tauhan ni Kuya Dario. Siguraduhin mong tumpak ang bawat guhit. Dahil maigpit sila sa bilang. Mukhang seryoso nga si Dario sa ginagawa niya. Kanina pa siya hindi tumitigil sa pagsigaw ng mga utos. Ganyan talaga rito. Gusto nila ay mabilis ang galaw bago pa uminit ng gusto ang sikat ng araw. Siya nga pala, pinuntang ka ba ni Tandang Sol nung gabi sa tinutuluyan mo? Hindi naman. Bakit mo na itanong? Mabuti naman kung ganon. Mainam na hindi siya nagpunta. Huwag mo na lang isipin ang tinanong ko at mag-focus na lang tayo rito sa mga sako. Sabi mo eh. Pero nakakapagtaka naman yata na parang lahat kayo rito may kanya-kanyang sikreto. Bakit hindi mo na lang ako diretsahin kaysa binibigyan mo ako ng ganyang isipin? Basta tandaan mo lahat ng sinasabi ko. Iyon ang mahalaga. Noong mga oras na yon, ramdam ko ang tensyon sa bawat galaw ni Gabriel. Tila ba may gusto siyang sabihin, pero pinipigilan niya ang sarili niya. Itinuloy ko na lang ang pagbibilang habang paminsan-minsang ninanakawan ang tingin si Dario. Masyado siyang mahigpit at maautoridad. Ayaw niyang may magkamali sa mga tauhan niya. Oh, tigil na. Mamaya na lang ulit. Oh, tama na muna yan. Itabi mo na ang mga gamit mo dahil oras na ng pahinga. Bakit? Marami pa tayong hindi natatapos na hani sa kabila ah. Tirik na tirik pang araw. Sayang naman ang oras. Bakit pahinga na agad? Yun na nga ang dahilan. Masyado nang mainit ang sikat ng araw. Dito sa amin, kapag ganitong oras ay kailangan na magpahinga ng lahat. Ngayon lang ako nakakita ng sakahan na tumitigil sa gitna ng tanghali. Kailan babalik ng trabaho? 4:00 ang balik natin eh. Yung malapit na rin lumubog ang araw para hindi na masyadong masakit sa balat. 4:00? Magdidilim na nun ah. Bakit parang baliktad ang oras niyo rito? Mas mainam na sumunod ka na lang sa nakasanayan dito. Mas ligtas ang lahat kung susunod ka sa patakaran ligaya. Nagtaka ako ng gusto ng mga sandaling yon. Pumasok sa isip ko ang posibilidad na baka dahil sa katotohanang maaaring lahat ng naroon ay aswang, kaya ayaw nila sa sikat ng araw. O baka naman sadyang sumusunod lang sila sa nakasanayang tradisyon ng kanilang baryo. Nanatili akong tahimik habang pinapanood ang mga magsasakang mabilis na nag-aalisan. Habang tinatapos ko ang pagliligpit ng aking mga gamit at tinatapos ang huling tala sa aking papel, may naramdaman akong presensya sa likuran ko. Para kasing nanlalamig ang bato ko sa hindi malamang dahilan. Nang lumingon ako, isang batang babae ang nakatayo roon at nakatingin sa akin ng diretso. Ay, Diyos ko! Bata, saan ka nang galing? Kanina ka pa ba dyan? Ngayon lang po. Pinapanood ko lang po kayo sa ginagawa nyo. Ganun ba? Sa susunod, huwag mo akong takutin ng ganyan ha. Ano bang pangalan mo? Maya po ang pangalan ko. Maya. Napakagandang pangalan. Ano nga palang ginagawa mo rito? Bago lang ako rito, kaya pasensya na kung nagulat man ako sa'yo. Ayos lang po. Noong mga sandaling yon, tila huminto ang pagtibok ng puso ko. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansin ko ang isang bagay na nakasabit sa leeg ng bata. Isang lumang kwintas na hinding-hindi ko makakalimutan. Pamilyar sa akin ang itsura nun dahil ako mismo ang may gawa ng kwintas na yon. Maya? Pwede ko bang hawakan ng kwintas mo? Saan mo nakuha yan? Ito po ba? Napulot ko lang po ito malapit sa amin. Bakit po? Gusto niyo po ba? Pwede ko naman pong ibigay sa inyo. Ayaw rin po ni tatay dito eh. Gusto niya, itapon ko na. Pwede bang akin na lang? Alam mo ba kung kanino to dati? Etong itim na tali. Etong pendant na yari sa kinurbang kahoy. Ako ang gumawa nito. Ibinigay ko to sa ate ko noon. Hindi ko po alam eh.
Nakita ko lang po ito sa damuhan. Maya, pwede mo bang ituro sa akin kung saan mo ito napulot? Baka nandun ang ate ko. Pakiusap. Maya, halika na rito. Huwag mo nang istorbohin ang mga nagtatrabaho. Dario, kilala mo bang batang to? Anak ko siya, Ligaya. Maya, halika na. Oh, hindi ba't sinabi kong huwag mo nang pupunta ng tatay sa trabaho? Andito ka na naman. Ano bang ginagawa ng nanay mo? At saka, sinabihan na kitang huwag kang makikipag-usap sa mga hindi mo kakilala. Pasensya na po, Itay. Kinausap kasi ako ni ate. Baka mukha naman po siyang mabait. Kahit na. Halika na. Uuwi na tayo. Sandali po. Eto ate oh. Sa'yo na tong kwintas. Bye-bye! Ligaya, sabi ko tama na muna yan. Tara na. Kailangan na nating umalis dahil sobrang init na. Babalik na lang ulit tayo. Hindi na ako nakapagsalita pa. Nanigas ang buong katawan ko habang tinititigan ng bata hanggang sa tuluyan silang makalayo ni Dario. Noong mga panahong yon, hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko nang makita ko ang kwintas kay Maya. Humigpit na lang ang hawak ko sa kwintas na ibinigay niya. Gusto ko siyang kausapin ulit kung saan niya yon napulot. Nagbabaka sakaling makita ko ang ate Mariela ko sa malapit. Sa sobrang lutang, hindi ko na namalayang nakasunod na pala sa akin si Gabriel. Hanggang sa makauwi ako sa kubo. Nagtataka naman akong lumingon sa kanya kung bakit siya sumunod. Gabriel, bakit ka sumunod? Hindi mo ba ako naririnig na nagsasalita habang nakasunod ako sa'yo? Hindi. Parang hindi ko nga alam kung paano ako nakauwi mag-isa eh. Kanina lang nasa sakahan tayo. Mukhang malalim ang iniisip mo habang nakatingin sa kwintas. Kanina pa kita napapansin, Ligaya. Bakit ka nga sumunod? Anong gagawin mo? Ang sabi ko sa'yo kanina kung hindi mo ako naririnig. Nagdala ko ng pagkain para sa'yo. Akala ko ba sabi mo wag ako magtitiwala kahit kanino rito sa inyo? Bakit ngayon inaaya mo akong kumain ng dala mo? Di ba't sinabi mong kahit ikaw ay hindi ko pwedeng pagkatiwalaan? Sinabi ko yun para hindi ka mapahamak sa iba. Sasamahan na lang kita. At ako mismo ang nagluto nito. Kaya makakasiguro kang malinis to at walang kahit anong nilagay rito. Tinanglarang native na manok yan. Masarap at siguradong hindi ka mapapasama. Maraming salamat, Gabriel. Wala nga rin pala akong pagkain dito sa bahay. Pasensya ka na rin kung lumilipad ang isip ko. Hindi ko lang inaasahan ang mga nakikita ko rito. Sabihin mo nga sa akin, bakit ba desidido ka talaga manatili rito? Dahil lang ba talaga sa trabaho at dahil lumayas ka talaga sa inyo? Hindi naman siguro masama kung magsasabi ako ng totoo sa'yo. Sa totoo lang, nagbabaka sakali ako mahanap ang ate ko na 8 taon nang nawawala. Nakarating ako dito dahil sa mahuling balitang dito siya huling nakita. Matagal na panahon ng 8 taon, Ligaya. Bakit hindi ka pa sumusuko? Dahil kapatid ko siya. At hanggat walang kasiguruhan, hindi ako titigil. Ikaw, bakit parang pinipigilan mo ako nung una, pero ngayon tinutulungan mo ako? Mahirap ang paliwanag. Pero ayaw ko lang na may mangyaring masama sa mga taong walang kinalaman sa kung anong meron dito. Nung mga oras na yon, parang 2 ordinaryong tao lang kaming nag-uusap at sumusubok na maging magkaibigan. Ramdam ko ang pag-iingat sa bawat salita niya, pero hindi ko maikakailang gumaan ang loob ko sa kanya habang pinagsasaluhan namin ang pagkaing dala niya. Gayunpaman, mabilis na putol ang katahimikan nang marinig namin ang papalapit na mga yabag mula sa labas. Dumating si Ambet na tila walang pakialam sa itsura niya nung mga oras na yon. Mukhang nagkakasundo na kayong dalawa. Hindi nyo man lang ako inaya. Talo ka na kaibigan. Hindi mo sinabing dito kakakain kay Ligaya. Para sana nakapagdala rin ako ng ulam. Ambet, bakit may dugo ang suot mong damit? Huwag kang matakot, Ligaya. Galing lang ako sa Katayan. Napakadami namin kinatay na hayop kayong araw para mag-imbak ng karne. Malapit na kasi ang pista rito sa Barrio Oscuro. 2 linggo na lang, kaya abala ang lahat. Meron pa bang kailangan na tapusin dun sa Katayan, ha, Ambet? Oo, meron pa raw isa. Pero hindi ko pa pwedeng galawin. Hinihintay ko pa ang huling utos si Tandang Sol bago ituloy ang pagkatay doon. Ano pa bang hinihintay ng matanda? Ewan ko doon.
Baka may hinahanda pa. O siya, duman lang naman ako rito. Aalis na rin ako magpapahinga. Ingat, Ligaya. Noong mga panahon yon, muling bumalik ang kilabot sa aking sistema dahil sa mga salita ni Ambet. Ang pagbanggit niya sa katayan at sa huling utos ni Tandang Sol ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba na hindi ko maipaliwanag. Tiningnan ko si Gabriel at nakita ko ang pagdidilim ng kanyang muka habang pinapanood ang papalayong kaibigan. Naisip ko tuloy kung ano nga bang tunay na kinakatay nila para sa nalalapit na pista sa baryong yon. Simula ng araw na yon, mas nagkasundo kami ni Gabriel. Sa kabila ng mga babala niya, naramdaman kong siya lang ang maaari kong pagkatiwalaan sa lugar na yon. Isang hapon matapos ang trabaho, habang naglalakad kami palayo sa sakahan, naglakas loob akong kausapin siya tungkol sa plano kong kausapin ang anak ni Dario. Hindi na kasi ito bumalik sa sakahan matapos pagbawalan ng ama. Gabriel, pwede mo ba akong samahan sa bahay nila Dario? Gusto ko lang sana makausap ulit si Maya. Bakit? Ano namang kailangan mo sa batang yun? Yung kwintas na suot niya. Etong binigay niya sa akin. Sa ate ko to. Sigurado ako, Gabriel. Dahil ako mismong gumawa nito. Umaasa akong maituturo ni Maya kung saan niya mismo napulot to. Para mahanap ko ng kinaroroonan ng ate ko. Kahit patay na. Basta't makita siya. Delikadong hinihingi mo, Ligaya. Ayaw ni Dario na may kumakausap sa mag-ina niya. Masado siyang maprotekta at mainitin ang ulo pagdating sa mga mahal niya sa buhay. Pakiusap, Gabriel. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Kailangan ko lang ng pagkakataong makalapit kay Maya kahit saglit lang. Sige, sasamahan kita. Pero tandaan mo, kailangan maging mabilis lang tayo. Huwag na huwag tayong papahuli kay Kuya Dario. Dahil tsak na magagalit yun pag nagkataong nahuli niya tayo. Oo. Hindi naman tayo magtatagal. Kukuha rin ako ng tiyempo. Bakas pa rin ang pag-aalinlangan sa mukha ni Gabriel, pero wala na rin siyang nagawa sa pamimilit ko. Narating namin ang bakuran nila Dario. Sa malayo pa lang ay natanaw ko na ang batang si Maya na mag-isang naglalaro sa ilalim ng isang malaking puno. Ngunit bago pa man kami tuluyang makalapit, biglang sumulpot si Ambet mula sa kung saan at hinatak ang braso ni Gabriel. Napilitang sumama si Gabriel kay Ambet. Ngunit bago siya lumayo ay binigyan niya ako ng isang makahulugang tingin. Babala na mag-ingat ako. Sinamantala ko ang pagkakataon at dahan-dahang lumapit kay Maya. Gabriel! Mabuti at nakita kita. Halika muna. May kailangan akong sabihin sa'yo tungkol sa utos si Tandang Sol. Ngayon na ba? Sandali lang, Ambet. Importante ito, pre. Tara na. Sandali, ano ba kasi yun? Hindi naman mawawala sa paningin mo yung si Ligaya eh. Huwag ka masyadong bantay sarado sa tinatrabaho mo. Saglit lang to. Maya, hello. Naalala mo pa ba ako? Opo, kayo po yung nasa sakahan. Bakit po kayo nandito? Maya, yung tungkol sa kwintas na bigay mo. Saan mo nga ulit nakita to? Malapit lang po dito sa amin, ate. Pwede mo ba akong samahan? Puntahan natin. Pero kasi, Maya, kanina pa kita tinatawag. Pumasok ka na sa loob at... Natigilan ang babaeng lumabas ng bahay. Ako man ay parang huminto ang pag-ikot ng mundo ko nang balingan ko siya. Pakiramdam ko noon, nakakita ko ng multo. Nanlaki ang mga mata niya nang dumapo ang tingin niya sa akin. Ang mukhang 8 taon kong hinanap. Ang mukhang gabi-gabi kong inaalala kasi baka isang araw bigla ko na lang makalimutan. Ang ate, si Ate Mariela. Ate Mariela! Ligaya, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Malamang hinahanap kita. Hindi mo na dapat ako sinubukang hanapin. Sinadya kong hindi na magpakita sa inyo. Hindi ka na dapat nagpunta rito. Pinapahamak mo lang ang sarili mo. Anong sinasabi mo, ate? 8 taon kaming nagdusa. Halos mamatay ng mga magulang natin sa paghahanap at pag-aalala sa'yo. Kung kumusta ka na ba, ano nangyari sa'yo, kung may kinakain ka, kung buhay ka pa ba. Tapos ganito lang ang sasabihin mo sa akin? Bakit? Bakit ka nandito? Dahil dito ko pinili ang buhay ko, Ligaya.
Kinalimutan ko ng pamilyang iniwan ko sa atin. Mas maayos ang buhay ko rito sa Barrio Escoro kasama ang asawa at anak ko. Pero may mga aswang dito, ate. Nasa kuta ka ng mga kalaban, hindi ka ba natatakot? At ano naman ngayon sa'yo? Tsaka masyado ka naniniwala sa kung ano-anong kwentong wala namang katotohanan. Ate naman, bumalik ka na sa atin. Sa atin? Ayoko. Wag na lang. Sa atin, pinipilit niyo ako sa mga bagay na hindi ko gusto. Pinipigilan niyo ako maging masaya. Si Dario ang nagbigay sa akin ng kalayaang hindi niyo maibigay. Kaya ako nakipagtanan sa kanya dahil dito ko nahanap ang tunay kong sarili. Hindi. Hindi ikaw ang ate ko. Ang ate ko, mahal kami. Hindi niya kami tatalikuran ng ganito. Nakaya ko na kayong hindi balikan ng 8 taon. Hindi ka pa ba naniniwalang kaya ko kayong talikuran? Pero ate, kahit sumuko na sina tatay na hanapin ka, hindi ako sumuko. Hindi rin sumuko si Lola Bert. Sana nga sumuko na lang kayo eh. Hindi naman na ako babalik kahit anong iyak at magmamakaawa mo sa harapan ko. Bakit ate? Naging masama ba kami sa'yo para gawin mo to sa amin? Para kalimutan mo kami na parang hindi mo kami kadugo? Kinalimutan ko na kayong lahat. Kalimutan mo na rin ako. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng mga luha ko habang pinapakinggan ko ang mga masasakit na salita ng sarili kong kapatid. Para akong pinapatay sa bawat katagang lumalabas sa bibig niya. Maya-maya pa, narinig ko ang pamilyar at mabigat na yabag ng isang lalaki. Anong nangyayari dito? Mariela? Sinong kinakausap mo? Kasalanan mo to pag nahuli tayo. Magkakilala ba kayo ng tagatalang ito, Mariela? Bakit kinakausap mo yan? Ano bang mahigpit kong bilin sa'yo? Ano ba kasing ginagawa niyo rito ni Maya sa labas? Wala ka namang gagawin dito. Kilala mo ba si Ligaya? Hindi. Ngayon ko lang nakita ang babaeng to. Naliligaw yata siya at naghahanap ng kung ano rito sa bakuran natin. Ikaw, Ligaya. Ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka na. Opo, Kuya Dario. Pasensya na. Nanlambot ang mga tuhod ko sa narinig ko. Ang sarili kong kapatid, ang laman at dugo ko, ay ikinaila ako sa harap ng asawa imbes na ipakilala. Noong mga panahong yon, para kong pinagbagsakan ng langit at lupa at kinawawa ng mundo dahil sa mga sinabi ng ate ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang katotohanang natagpuan ko na siya o ang katotohanang mas pinili niyang maging patay na sa aming pamilya. Na nandun lang pala siya, namumuhay ng tahimik at payapa, pero mas pinili niyang isipin naming nawawala talaga siya. Kaysa ipaintindi sa aming gusto niya lang doon manatili kasama ang binuo niyang pamilya. Hindi nagtagal, narinig ko ang mabilis na paglapit ni na Gabriel at Ambet, nakakatapos lang mag-usap. Oh, Ligaya. Bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Saglit lang kaming nawala ni Gab ah. Ligaya, bakit? May ginawa ba sa'yo si Kuya Dario? May nasabi ba siya? Sabi ko sa'yo, wag mo nang kausapin ang anak niya eh. Talaga magagalit yun. Si Ate Mariela, nakita ko na siya. Siya ang asawa ni Kuya Dario. Ano? Siya ang ating hinahanap mo? Oo. Hindi ko akalaing ang lapit na lang pala naming dalawa mula nang dumating ako rito. Na may pagkakataong magkita na agad kami nung unang araw ko palang dito nung punta namin si Kuya Dario. Pero hindi tinadhana. Pero ikinaila niya ako. Sabi niya hindi niya raw ako kilala. Hindi niya sinabi sa asawa niyang kapatid niya ako. Yun ba ang asawa ni Kuya Dario? Pasensya ka na, Ligaya. Pero matagal na talagang mailap ang babaeng yun simula nang dumating siya rito. Taan na, Ligaya. Halika na muna. Umalis na tayo rito bago pa lumabas ulit si Kuya Dario at maghinala ng gusto. Baka gusto ka lang ding protekta ng ate mo kaya ganun yung sinabi niya. Alam mo, Ligaya, kung yun na talaga ang pinili niyang buhay, wala na tayong magagawa. Marami sa mga napapadpad dito, mas pinipiling kalimutan ang nakaraan para lang mabuhay ng tahimik. Hindi naman sa gusto kong panghinaan ka ng loob tungkol sa ate mo, pero maganda naman talaga ang buhay rito sa amin. Tama si Ambet. Kung masaya na siya sa piling ni Kuya Dario at ng anak nila, baka kailangan mo na lang ding tanggapin ang naging desisyon niya.
Mahirap pilitan ng taong kontento na sa buhay niya. Nung mga oras na yon, ramdam ko ang bigat sa bawat hakbang ko habang hinahatid nila ako pauwi. Napaisip na lang ako na siguro nga tama ang tatay Kaloy ko. Ang pag-asang bitbit ko sa loob ng 8 taon ay tila naglaho na parang usok. Pagdating ko sa tinutuluyan ko at na sigurong nakalayo ng dalawa, hindi na ako nag-aksaya ng panahon at agad ako nagtungo sa kubo ni Lolo Bert para ibalita ang lahat ng nangyari. Ano ka mo, Apo? Nakita mo ang ate Mariela mo at itinanggi ka niya. Opo, Lo. Sabi niya pinili niya raw ang buhay rito dahil mas malaya siya rito kaysa sa atin. Kinalimutan niya na tayo, Lo. Itinanggi niya ang sarili niyang kapatid sa harap ng asawa niya. Ay, Diyos ko. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito ang lahat. 8 taon nating sinubukang hanapin siya. Hindi tayo nawala ng pag-asa na babalik siya. Tapos ito lang ang sasabihin niya. Anong gagawin natin, Lo? Susuko na ba tayo? Uuwi na ba tayo? Sa mga nalaman ko mula sa'yo, hindi ko na rin alam, Apo. Kung siya na mismo ang nagsabing ayaw niya nang bumalik, baka wala na rin tayong magagawa, Apo. Nawalan na rin ako ng pag-asa matapos mong sabihin ang lahat ng yan. Siguro nga, patay na talaga ang Mariela na kilala natin. Susuko na lang po ba agad tayo? Ganun po ba? Hindi naman sa ganon. Gusto mo pa bang gumawa ng paraan? Baka po kasi tinatakot lang siya ng asawa niya, Lo. Kilala ko si ate. Mahal niya tayong pamilya niya. Kung malalim nga ang pagmamahal niya sa atin, bakit mas pinili niya si Dario kaysa sa atin? Gusto niya ng sariling buhay. Malayo sa atin para hindi na natin siya pakialaman sa mga desisyon niya. Nung gabing yon, iyak ako ng iyak. Pareho kaming nawala ng lakas ng loob ni Lolo Bert na makumbinsi pang bumalik sa amin ang ate ko. Matapos ang masasakit na salitang natanggap ko, akala ko ay wala nang masasakit pa sa nararamdaman ko. Pero mali ako. Habang nakahiga ako, binalot ako ng isang kakaibang kilabot na hindi ko kailanman naramdaman noong nasa bayan pa ako. Nung mga oras na yon, naramdaman ko ang pag-alog ng buong kubo. Tila may isang dambuhalang nilalang na gustong pumasok o kaya naman ay nais akong dagitin mula sa kinalalagyan ko. Ang marahas na pagaspas ng mga pakpak sa palibot ng kubo ay sapat na para malaman kong hindi yon ordinaryong ibon. Bumalot din ang isang matinding amoy sa ilong ko. Malansa, tila nabubulok na karne at may kahalong panghi. Ano yun? Bakit parang may pumapagaspas? May tao ba dyan? Sandali. Nasaan yung buntot pagi ko? Baka aswang na yan. Kailangan kong maghanda. Walang tigil ang malakas na pagaspas at ang bawat alog ng dingding ng kawayan ay nagpaparamdam sa akin na anumang sandali ay gigibain na nito ang tinitirahan ko. Noong mga panahong yon, parang naging bilanggo ako sa sarili kong takot. Hanggang sa isang sunod-sunod at nakabibinging tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. May nagpaula naman ng bala sa labas ng kubo. Hindi ko malaman kung saan ang galing ang mga putok, ngunit ang tanging alam ko ay tinatarget nito ang nilalang na nasa itaas ng aking bubungan. Sa gitna ng aking taranta, napadapa na lamang ako sa sahig habang nanginginig at tinakpan ang tenga ko. Narinig ko ang isang matinis na tili mula sa itaas, isang tunog na hindi nanggaling sa lalamunan ng tao. Natamaan ang pakpak ng nilalang. Narinig ko ang paggabali ng mga buto at ang hirap na pagaspas nito habang sinusubukang lumipad palayo. Kahit sugatan, narinig ko pa rin ang dahang-dahang paglayo ng pagaspas hanggang sa muling tumahimik ang paligid. Maliban sa usok ng pulbura na nanunuot sa loob ng kubo. Tulong! Sino nandyan? Ligaya! Ligaya! Ayos ka lang ba? Gabriel, ikaw ba nagpapaputok? Anong ginagawa mo rito? Nakita ko ang aswang na umaaligid sa kubo mo. Pakiusap, lumapit ka rito. Kailangan na mailayo kita.
Huwag kang lalapit. Paano ko malalaman kung hindi ikaw ang nagpadala ng nilalang na yon? Layuan mo ako. Baka tulad ka rin nila. Hindi ka rin mapagkakatiwalaan. Hindi, Ligaya. Ano ka ba? Nandito ako para tulungan ka. Lumayo ka sa akin! Bumalik ka rito! Delikado! Noong mga oras na yon, hindi ko na alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Nanaig ang takot ko kay Gabriel, lalo na't bigla siyang sumulpot pagkatapos manggulo ng aswang at ng putukan. Wala rin naman siyang dalang baril. Kumaripas ako ng takbo palabas ng kubo. Binaliwala ang dilim at ang matatalas na damo na sumusugat sa aking mga paa. Hindi ko siya pinakinggan kahit anong tawag niya sa akin at sabing bumalik ako. Ang tanging nasa isip ko ay makalayo sa kanya at sa dambuhalang nilalang na sumalakay sa akin. Noong mga panahong yon, ang tanging liwanag na nakita ko ay ang nagmumula sa isang pamilyar na anino sa dulo ng daan. Si Lolo Bert. Sinalubong ko siya habang may hawak siyang baril. Ang usok sa dulo ng bariles nito ay sapat ng patunay kung sino ang tunay na nagligtas sa akin. Lolo! Lolo, tulungan mo ako! Dito, Apo. Sa likod ko. Huwag kang matakot. Hanggat hawak ko ang baril na ito, walang aswang na makakalapit sa'yo. Lo, kayo po palang nagpapaputok. Saan po galing ang baril na yan? Akala ko po kukunin ako ng aswang na yun eh. Noong nakita kong umaaligid ang halimaw na yun sa kubo mo, hindi ako nag-atubili. Alam ko ang amoy nila, kaya nakasiguro akong may aswang sa paligid. Buti na lang naasinta mo pa kahit malabo ng mata mo, Lo. Saan siya nagpunta? Hindi ko na siya nasundan ng tingin. Ang nakita ko na lang ay ang binatang pumasok sa kubo mo at kumaripas ng takbo. Nasaan na siya? Natakot po ako sa kanya na baka aswang din siya. Kaya tumakbo ako papunta rito. Hindi ko na alam kung nasan siya. Parang huminto ang tibok ng puso ko dahil sa nangyari. Hinila na lang ako paalis doon ni Lolo. Nakakulong kami sa loob ng kubo niya. Yakap ang takot habang nakikinig sa bawat kaluskos sa labas na baka bigla na namang may sumugod. Noong mga oras na yon, ang tanging proteksyon namin ay ang lumang baril ni Lolo. Ilang mga kagamitang galing sa albularyo at ang aming pananampalataya. Lo, nahanap na yata nila ako. Nandito ulit ang aswang. Huwag kang lalayo sa akin, Digaya. Tandaan mo, dalawa lang tayong magkakampi rito. At wala nang ibang tutulong sa atin. Kaya kailangan mong tibayan ang loob mo. Lolo Bert! Ligaya! Si Gabriel to! Buksan niyo ang pinto. Hindi niyo kailangan na matakot sa akin. Hindi ko po kayo sasaktan kung yan ang inaakala niyo. Bakit ka nandito, Gabriel? Layuan mo kami. Di ba pinalis na kita? Bakit kailangan mo pa akong sundan? Pag-iusap, makinig kayo. Magsasabi na ako ng totoo tungkol sa mga nalalaman ko. Hindi niyo ako kalaban. Nandito ako dahil gusto ko kayong tulungan. Maniwala ka sa akin, Ligaya. Nung una ay puno kami ng pag-aalinlangan. Ngunit may kung anong katapatan sa boses ni Gabriel na nagtulak kay Lolo Bert na ibaba ang kanyang baril at pagbuksan siya. Pumasok si Gabriel at nang magtama ang mga mata namin, tila nagsusumamo at nakikiusap na paniwalaan ko siya. Sa hindi malamang dahilan, biglang lumambot ang puso ko sa kanya. Sige, Gabriel. Kung tunay kang ang kakampi at hindi mo kami sasaktan, anong dahilan mo para kampihan kami? Kung hindi ka nga tunay na aswang tulad ng isang yun na sumubok kuhanin ako. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. At wala na rin namang saysay kung itatago ko pang totoo. Mukhang hindi rin naman kayo maniniwala sa akin kung magsisinungaling pa ako. Ligaya, aswang ako. Pero hindi puro. Kalahating tao, kalahating aswang. Kalahati lang. Pwede bang bagay na yon? Imposible. Posible. Tawang nanay ko, aswang ang tatay ko. Pero, bawal ang ganong klase ng pag-ibig para sa mundo ng aswang na kinabibilangan ng ama ko. Ang nanay ko, pinatay siya ng mga kauri ng ama ko dahil hindi raw katanggap-tanggap ang isang tao sa aming lahi. Dahil doon, nagtanim ako ng matinding galit.
Lalo pat sa murang edad, naging saksi ako ng lahat. 7 taong gulang pa lamang ako noon. Simula noon, naganap na ako ng tamang pagkakataon para makaganti sa ginawa nila sa kanya. Na darating ang araw, may pag-iiganti ko siya. Na hindi ako tutulad sa tatay kung wala man lang ginawa para ipagtanggol siya at paglaban. Kung ganon, bakit mo kami tinutulungan ngayon? Ano ang kinalaman namin sa paghihiganti mo? Dahil nakikita kong ina ko sa inyo. Pero bago ang lahat, kailangan ko munang malaman kung ano ba talaga ang ugnahin ng dalawa. Ang hinala ng lahat, pati na si Tandang Sol, isa ka ring aswang, Lolo Bert. Dahil nakita ka nilang kumain ng bayawak. Para malinlang ang mga aswang. Kailangan gumawa ng kaunting sakripisyo. Kumain ako noon para hindi sila magduda sa tunay kong katauhan habang binabantayan ko ang apo ko at hinahanap si Mariela. Naintindihan ko po. Pero kailangan nyo mag-ingat sa mga ginagawa nyo. At dahil may connection pala kayo sa asawa ni Kuya Dario, karapatan nyo na rin malaman to. Ano yun? Maaaring sapitin ni Mariela ang sinapit ng ina ko. Dahil hindi naman siya suwang. Hindi sa kabilang sa mga narito. Nilililan na lang siya ni Kuya Dario para hindi umalis kahit na alam niya naman na kung ano mangyayari. 7 taon na si Maya. Ngayong taon na nakatakdang patayin ang nakikisalamuha sa amin. At ikaw, Ligaya. Target ka rin ni Tandang Sol sa darating na pista. Kayo ni Mariela ang planong ialay para sa kanilang ritual. Pati si ate. Pero asawa siya ni Dario. Ahayaan niya lang bang mangyari yon? Alam na ni Dario na kapatid mo si Mariela. Madalas itong mabanggit ni Mariela nung bago pa lang silang nagsasama. Kaya alam nila kung sino ka talaga. Planado na ang lahat, Ligaya. Bahagi kayo ng pagdiriwang nila sa pista sa darating na linggo. Hindi. Hindi ako papayag na saktan nila si ate kahit itinakwil niya ako. Anong gagawin natin? May plano ako. Pero kailangan yung sumunod para hindi nila ako mapaghinalaan na tumataliwas sa kanila. Una pa lang kita nakita. Naramdaman ko ng determinasyon sa iyo. Kaya napaisip ako kung ikaw na ba ang magiging susi para maubos ang mga sawang dito. Kaya naman, ako ang nagboluntaryong magbantay sa iyo. Nang marinig ko ang plano nila, sinabi ko sa kanilang sisiguraduhin kong hindi ka makakatakas para hindi sila magduda sa katapatan ko sa grupo. Mapanganib ang laro mo, Gabriel. Kapag nalaman nilang totoo, pati ikaw ay ituturing nilang traidor. Baka pati ikaw ay patayin nila. Handa akong itaya ang buhay ko para matapos na ang kasamaan nila. Bukas, lalong hihigpit ang pagmamasid nila. Kaya dapat ay magkunwari kayong wala tayong nalalaman. Salamat, Gabriel. Salamat sa pagpanig sa amin. Dahil sa pag-amin ni Gabriel at sa mga bagay na nalaman namin, nabuo ang isang alyansang hindi ko inaasahan. Habang ang dilim sa labas ng kubo ay tila lalong nagiging makapal, nagliwanag naman ang katotohanan sa loob. Noong mga panahong yon, alam kong nagsisimula na ang tunay na laban para sa aming kaligtasan at para sa kaligtasan ni Ate Mariela. Alam naming isang pagkakamali lang ay buhay naming 3 ang kapalit. Kaya naman kailangan naming maging mas matalino kaysa sa mga aswang na nakapalibot sa amin. Ngayong alam mo ng totoo, Ligaya. Kailangan umakto kang wala kang alam. Huwag kang gagawa ng anumang ikalilito ni Tandang Sol. At ang pinaka-importante sa lahat, kailangan mo munang layuan si Mariela. Pero Gabriel, natatakot ako para sa kanya. Kailangan ko siyang kausapin. Baka sakaling magbagong isip niya at maliwanagan na siya. Paano kung saktan siya ni Dario? Mas mapanganib kung lalapit ka. Hayaan mo kung humanap ng tiyempo para makausap siya. Nang kaming dalawa lang, ako magpapaliwanag sa kanya ng tunay na balak ni Tandang Sol. Sa ngayon, kailangan mo magtiwala sa akin. Tama si Gabriel, Apo. Gagamitin natin ang sinabi ko kanina. Kailangan ng konting sakripisyo para malinlang ang mga nilalang na ito.
Kung kailangang magmukha tayong kaaway sa paningin ng iba, gagawin natin. Pakiramdam ko, nawawala na tayo ng oras. May naisip na akong paraan para makalabas tayo rito ng buhay. Pero mas mabuting huwag ko munang sabihin sa inyo ang detalye. Mas mainam na hindi nyo alam para maging natural ang takot nyo kapag dumating ang araw na yon. Ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Magpapatuloy ako sa pagpapanggap na hindi kita kilala. Mananatili akong aswang sa paningin nila. Kailangan kong kumilos na parang wala akong pakialam sa'yo para hindi sila makaamoy ng anumang sabuatan. Sangayon ako. Sa araw ng pista, isasagawa ni Tandang Sol ang pinakamatinding plano niya. Kailangan mo lang sumabay sa Agos Ligaya. Kapag ginawa ka na ni Ambet para dalhin kung saan gagawin ang ritual, sumama ka lang. Matakot ka, manlaban ka. Para isipin nilang biktima ka talaga at wala kang alam. Hayaan mo dalhin ka nila roon. Kakayanin ko. Kailangan kong tapangan para mailigtas ang ate ko at makalabas kami rito ng buhay. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Babantayan kita sa malayo bilang gwardya mo. Tandaan mo, kailangan nilang maniwala na hawak ka nila sa leeg. Habang pinagmamasdan ko ang seryosong mukha ni Lolo Bert at ang determinasyon sa mga mata ni Gabriel, napagtanto ko na hindi na kami pwedeng umatras pa. Ang kailangan na lang namin gawin ay maghanda. Ang Barrio Oscuro ay tila isang malaking bitag at ang tanging paraan para makawala ay ang maging bahagi mismo ng patibong. Noong mga panahong yon, bawat segundong lumilipas ay tila isang paalala na papalapit na ang magiging madugong pista. Nagkunwari kaming magkakaaway habang sa ilalim ng aming mga maskara ay ang mithiing mapatumba ang kadilimang bumabalot sa baryong yon. Handa akong isakripisyo ang lahat basta't sa huli ay mailigtas ko ang aking ate at makaalis kami sa empyernong lugar na yon. Ilang araw agad ang dumaan matapos ang pagpaplano namin, pero parang bawat segundo ay tila dinidispatcha ang katinoan ko. Bantay sarado pa rin ako ni Gabriel, gaya ng aming napagkasunduan. Ngunit ang bawat tinginan namin sa harap ng ibang tao ay puno ng pagkukunwari. Sa mga oras na kasama ko naman si Ambet, unti-unti ko na rin nauunawaan kung para saan ang mga pasaring niya sa aking noong unang hindi ko maintindihan. Malapit na ang pista, Ligaya. Sigurado akong ikaw ang magiging bida sa gabing yun. Talaga, Ambet? Bakit mo naman naisip na ako magiging bida? Kasi ikaw ang pinakamaganda rito. Ikaw ang nangingibabaw sa lahat ng babaeng nandito, Ligaya. Nambola ka pa talaga. Mukhang pinaghahanda niya talagang pista. Ganun ba kayo rito taon-taon? Higit pa sa inaakala mo. Pero ako ang susundo sa'yo sa gabi ng fiesta. Maraming magiging palabas. Bago ang pinakamalaking palabas sa pinaghahandaan namin ni Tandang Sol. Huwag kang mawawala dahil magandang masaksihan mo ang lahat. Bakit ikaw? Hindi ba pwedeng si Gabriel na lang ang sumundo sa akin? Iba ang trabaho ni Gabriel sa araw na yon. May mas mahalagang utos sa kanya si Tandang Sol na siya lang ang makagagawa. Hayaan mo na. At marami naman kayong oras sa Gabriel sa gabing yon. Pero sa pagsundo, ako na muna ang gagawa. Binalot ako ng matinding kaba dahil sa mga sinabi niya. Nag-iba bigla ang pakiramdam ko at nagkaroon ng pagdududa. Nang makaalis si Ambet, agad kong sinamantala ang pagkakataon na makausap ng pribado si Gabriel sa likod ng malalaking puno ng saging. Ligaya, bakit mo ba ako dinala rito? Baka may makikita sa atin at maginala. Gabriel, sabihin mong totoo. Hindi ba patibong ang lahat ng to? Bakit si Ambet ang susundot sa akin at hindi ikaw? Hindi ba't yun naman talagang sinabi ko sa'yo nung nakaraan? Ligaya, makinig ka. Bahagi yun ng plano para hindi sila maghinala sa akin. Kailangan nila makita na abala ko sa ibang bagay para mapunta ako sa posisyong madali kitang maitakas. Paano kung niloloko mo lang ako? Paano kung kaya mo lang ako pinaniwala sa lahat ng ito para kusa akong sumama sa kanila ng walang laban? May hirap magtiwala sa lugar na to, Gabriel. At hindi mo ako masisisi kung kini-question kita ngayon. Baka sinusubukan mo lang talagang kunin ang loob ko para hindi na ako manlaban. Tumingin ka sa mga mata ko, Ligaya. Kung gusto kitang ipahamak,
Hindi ko na kailangan na mag-aksaya ng panahon para magpaliwanag pa. Ang galit ko sa pumatay sa ina ko ang nagpapatakbo sa akin para gawin ang lahat ng to. Kahit marami akong kailangan na kalabanin. At malaki ang tinatalikuran ko. At hindi ko hayaan na mangyari sa inyo ang nangyari sa nanay ko. Hindi ko hayaan na mapatay ka nila. Maniwala ka sa akin, Ligaya. Kahit anong mangyari sa gabing yun, hindi kita pababayaan. Sabay-sabay tayong lalabas dito ng buhay at nakapaghiganti sa kanila. Sabay nating gagawin yon. Maliwanag ba? Gusto kong maniwala sa lahat ng sinasabi niya, pero ang takot ay tila lason na kumakalat sa isipan ko. Ang titig ni Gabriel ay puno ng determinasyon, ngunit sa baryong puno ng mga aswang, ang katotohanan ay madalas na nakatago sa ilalim ng madilim na balat. Hindi na ako dinadalaw ng antok magmula noon. Habang lumilipas ang araw, ay lalong tumitindi ang kaba ko at kinakain ako ng takot na baka hindi ko kayanin. Pero kailangan kong maging matatag. Lalo pat kailangan kong umuwi kasama ang Lolo Bert ko para mapatunayan sa aking ama na kaya ko. At para ipakita rin sa kanilang totoo ang sinasabi ko na sa loob ng 8 taon ay mahanap namin at buhay pa si Ate Mariela. Gabi ng pista sa Barrio Oscuro noong mga panahon yun. Ramdam ko ang kakaibang bigat sa hangin kahit pa naririnig ko ang ingay ng kasiyahan mula sa sentro ng baryo. Ilang araw ko ring iniwasang kausapin si Lolo Bert dahil alam kong abalang-abala siya sa paghahanda ng kung anong bagay sa hindi ko malamang dahilan. Kinakain ako ng matinding kaba pero wala na akong balak umatras pa dahil planado na ang lahat. Kahit si Gabriel ay hindi ko rin muna kinausap matapos ang huli naming komprontasyon para makaiwas sa mapanuring mata ng mga tao rito. Nung gabi rin yun, nakahanda na ako. Isinuot ko ang isang magandang bestida para magmukhang dadalo sa pista. Pero sa ilalim nito ay nakatago ang aking mga sandata, ang buntot pagi at ang langis na magsisilbi kong proteksyon. Ligaya! Tao po! Nandiyan ka ba sa loob? Sandali lang, nandiyan na. Kaya pala, Ambet. Kuya Dario, ang aga niyo naman yatang manundo. Ang akala ko mamaya pa kayo. Wow! Napakaganda mo naman ngayong gabi, Ligaya. Bagay na bagay sa ang suot mong damit. Bumagay rin ang bandana mong pula sa ulo. Para naman saan yan? Wala naman. Naisipan ko lang maglagay. Tsak na ikaw magiging bida sa pista namin sa ganda mong yan. Salamat, Ambet. Nakakahiya naman. Simpleng damit lang naman ang suot ko. Huwag ka nang mahiya. Tama lang na nag-ayos ka dahil espesyal ang gabing ito para sa aming lahat sa baryo. Opo, Kuya Dario. Siya nga pala, pasensya na rin kung may nasabi man akong hindi maganda sa'yo nung nakaraan. Ayaw ko lang kasing may lumalapit sa mag-ina ko na hindi naman nila lubos na kilala. Ayos lang po yan. Handa ka na bang sumama sa amin? Opo, handa na ako. Tara na, baka mahuli pa tayo sa selebrasyon. Yun naman pala Huwag kang mag-alala. Kami ang bahala sa'yo roon. Siguradong matutuwa si Tandang Sol kapag nakita ka niya. Lalo na't mukhang pinaghandaan mo rin ang pagharap sa kanya. Wala akong nagawa kundi ang pusang loob na sumama sa kanila. Kahit ang totoo ay gusto nang kumawala ng puso ko sa aking dibdib dahil sa takot. Ngunit bago pa man kami tuluyang makalayo sa kubo, naramdaman ko ang isang mahaba at matalas na kuko na biglang humablot sa aking braso. Nanigas ang buo kong katawan nang mapagtanto kong si Dario ang may gawa nun at habang tumatagal, mas humihigpit ang kapit niya. Akala mo ba talaga ay hindi ko alam kung anong totoo sa'yo? Akala mo ba hindi ko batid kung sino ka talaga sa buhay ng asawa ko? Masyado kang kampante, Ligaya. Anong sinasabi mo? Nasasaktan ako, Kuya Dario. Bitawan mo ako! Talagang masasaktan ka sa akin. Masyado kang mapangas para pumasok pa rito sa baryo. Ambet, tulungan mo ako! Pasensya na, Ligaya. Pero tapos na ang pagpapanggap. Alam na namin ang pakay mo rito sa simula pa lang. Kung inaakala mong mapapaikot mo kami, doon ka nagkakamali. Hindi kami mga mangmang. Ano ba? Bitawan niyo ako! Saan niyo ba ako dadalhin? Di saan?
Eh di kung saan ikaw ang magiging bida. Kung saan ka namin pagpipiestahan. Napakainam talaga ng gabi ito para sa atin, kapatid. Nagwala ako at sinubukang manlaban, pero sadyang napakalakas nila. Inasar lang nila ako habang pilit akong hinihila patungo sa gitna ng kadiliman. Wala akong nagawa ng mga oras na yon, kundi ang magpatianod at patuloy na paniwalain silang isa lamang akong biktima na walang alam. Kahit na sa loob-loob ko, ay hinahanda ko na ang sarili ko sa mas matinding labanan. Hinihila ako ni Ambet at Dario patungo sa madilim na bahagi ng sakahan, malapit sa sentro kung saan idinadaos ang pista. Habang papalapit kami, nakita ko ang pulutong ng mga nilalang na naghihintay sa amin. Nakapangingilabot silang tingnan dahil pare-pareho ang kanilang suot na tila isang uniforme ng kamatayan. Nung gabing yun, ramdam ko ang mga mapanuring mata ng mga aswang na nakatitig sa bawat galaw ko. Nanlilisik ang mga mata habang naglalaway sa akin na parabang isa kong masarap na putahe sa kanilang paningin. Bitawan niyo ako! Saan niyo ba ako dadalhin? Masyado kang maingay, Ligaya. Magpasalamat ka na lang dahil ikaw ang napiling maging bida sa hapunan namin ngayon. Huwag ka nang mag-aksaya ng laway. Walang makakarinig sa'yo rito, kundi ang mga kauri namin. Lalong hindi ka nila tutulungan kahit maglupasay ka pa. Hayaan niyo siyang mag-ingay. Mas masarap ang karne ng taong puno ng takot ang puso. Akala mo ba talaga, Ligaya, na ang mga taong pinapapasok namin dito sa Baryo Oscuro ay nakalalabas pa ng buhay? Napaka-inosente mo kung ganon. Tandang Sol, wala pa akong ginagawang masama sa inyo. Parang awan niyo na po. Hayaan niyo na akong umalis. Hindi ko sasabihin kahit kaninong nakita ko rito. Huli na ang lahat, dalaga. Sa lugar na ito, ang bawat bisita ay grasya. At ang grasya ay dapat pagsaluhan. Nagpatuloy ang tawanan ng lahat. Nung mga oras na yon, umakting ako na tila isang biktima na wala ng pag-asa. Nagmamakaawa, umiiyak, kahit na ang totoo ay kinakapa ko ng langis at buntot pagi sa ilalim ng aking bestida. Nagabang ako ng tamang pagkakataon habang dinadamdam ko ang bawat hapdi ng pagkakahawak nila sa akin. Ngunit ang susunod na sinabi ni Tandang Sol ang tunay na nagpayanig sa buong pagkatao ko. At para mas maging masaya ang ating pista, ang kakatay sa espesyal nating ulam ay walang iba kundi ang lalaking pinagkatiwalaan mo. Gabriel, halika na rito. Hindi totoo yan. Hindi magagawa sa akin yun ni Gabriel. Panuorin mo kung paano ka traidorin ng taong pinagkatiwalaan mo. Masyado kang uto-uto. Nagpadala ka sa mga salita ng kauri namin. Nasa akin ang katapatan ng batang yan. Wala sa'yo! Hindi! Habang hinihintay ko ang paglabas ni Gabriel mula sa dilim, naramdaman ko ang pinakamatinding hapdi sa aking puso. Ang lalaking tila natutunan ko ng mahalin, ang siyang itinalaga nilang kukuha ng aking buhay. Napatingin ako sa paligid, sa mga aswang na naglalaway na sa sobrang pagkasabik, habang ang buwan ay tila naging kulay dugo sa aking paningin. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko nang dahang-dahang lumabas si Gabriel mula sa madilim na bahagi ng sakahan. Hawak niya ang isang mahaba at matalas na kutsilyo. Ang mga mata niya ay malamig at walang mababanaag na emosyon. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ang siyang tatapos sa buhay ko. Habang papalapit siya, naramdaman ko ang higpit ng pagkakatali ni Ambet at Dario sa aking mga kamay at paa. Ginapos nila ako ng gusto sa isang kahoy na poste para masiguradong hindi na ako makakapalagpa sa oras na simulan na ang ritual. Gabriel, bakit? Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo.
Bakit mo to ginagawa sa akin? Huwag kang malikot, Ligaya. Pinapahirapan mo lang sarili mo. Traitor ka! Akala ko ba ililigtas mo ako sa lugar na to? Makinig ka sa akin. Sumabay ka lang sa hagos. Huwag kang lalaban. Anong sinasabi mo? Sasaktan niyo ako! Tandaan mo ang sinabi ni Lolo Bert. Konting sakripisyo para maniwala silang lahat. Magtiwala ka sa akin, Ligaya. Hindi mo ako kalaban. Yun ang lagi mong tatandaan. Nung mga oras na yon, tila binuhusan ako ng malamig na tubig sa narinig ko. Pinapaalalahanan niya ako sa mga habili ni Lolo Bert bago pa man dumating ang gabing ito. Kahit na kumakaba ang dibdib ko, pinilit kong ikalma ang aking sarili at nagkunwaring nagpapatianod sa takot. Samantala, abalang-abala naman si Tandang Sol sa paghahanda ng isang mangkok at mga kakaibang gamit sa paanan ko. Paligid ay puno ng hiyawan at tawanan ng mga aswang na sabik nang makakitang dumanak ang dugo ko. Handa na ang lahat. Ang dugo ng dalagang ito ang magpapatibay sa ating sumpa at magbibigay ng lakas sa ating lahat ngayong gabi. Ang sakit! Tama na! Huwag kang malikot, Ligaya. Baka imbes na maliit na hiwa lamang sa balat mo, ay lumaki kung gagalaw ka ng gagalaw. Kaunti lang naman ito. Kailangan lang nating simulan ang pagdaloy ng iyong buhay patungo sa aming mga bituka. Tama na! Mga halimaw kayo! Mga halangang kaluluwa! Iha, bata pa lang kami ay alam na namin ang bagay na yan. Kaya hindi mo na kailangan pang isikaw sa mga pagmumukha namin. Dahil para sa amin, iyan ang pinakamasarap na insulto. Sayang lang ang laway mo sa mga sinasabi mong babae ka. Naramdaman ko ang malapot at mainit na likido na dumadaloy mula sa aking braso matapos akong hiwaan ni Tandang Sol gamit ang kanyang kuko. Ang sakit ay gumuhit hanggang sa aking kalamnan, dahilan para mapaiyak ako ng gusto habang tumatawa ang matanda at ang mga aswang sa paligid. Lihim kong tiningnan si Gabriel. Nung gabing yon, naintindihan ko na ang totoong kahulugan ng sakripisyo at ang bawat patak ng dugo ko ay magsisilbing mitsa ng kanilang pagkagapi. Habang nararamdaman ko ang hapdi ng sugat sa aking braso, biglang natahimik ang paligid. Mula sa madilim na bahagi ng daan patungong sakahan, lumitaw ang isang pamilyar na bulto, si Lolo Bert. Naglalakad siya ng may kumpiyansa habang hila-hila ang isang maliit na kariton na may dalang malaking kawa. Ang usok na nagmumula rito ay may dalang kakaiba at nanunuot na amoy na agad nakakuha sa atensyon ng lahat ng aswang sa paligid. Nabuhay ang loob ko ng mga oras na yon. Kahit hindi ko alam ang eksaktong plano niya, buo ang tiwala ko sa kanya. Sandali muna. Huwag kayong magmadali sapagkat sa talagang yan. May dala akong mas mainam na alok para sa pista. May dala akong ulam na tiyak mas lalong mabubuhayan ang dugo ninyong lahat. Bert, ano namang pakay mo rito? At bakit tila napakasarap ng amoy ng dala mo? Espesyal ito, Sol. Bagong silang na sanggol ang karne nito. Malambot, sariwa at siguradong napakalinamnam. Sanggol, saan mo naman nakuha ang ganyang karangyaan sa gitna ng gabi? Huwag mo nang itanong kung saan galing. Ang mahalaga, bakit hindi muna kayo sumalo rito bago kayo pumunta sa pinakamasarap na putahe, si Ligaya? Nung mga oras na yon, nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon ni Tandang Sol. Mula sa pagkainip ay napalitan ito ng matinding kuryosidad at gutom. Ang mga aswang sa paligid ay tila mga asong naglalaway habang nakatingin sa kawang dala ni Lolo Bert. Kahit na nakatali ako at nasasaktan, pinilit kong manatiling kalmado at huwag magpakita ng anumang senyales
na magkasabwat kami ng matanda. Alam kong bahagi lamang ito ng isang mas malaking laro na tanging si Lolo Bert lang ang nakakaalam ng dulo. Nakakabilib ka talaga, Bert. Akala ko ay hindi ka na namin katulad na kumakain ng laman. Pero tila mas masahol ka kung gumalaw. Sa mundong ito, kailangang marunong kang makisama kung gusto mong mabuhay ng matagal. O ano, kakain ba kayo o hahayaan niyong lumamig ang handog ko? Isang tabi muna ang ritual. Tikman natin ang dala ni Bert. May oras pa para sa dugo ni Ligaya. Mukhang masarap ang laman ng sanggol. Ilang beses pa na ako nakatikim ng bata. Pero nasisiguro kong iba ang laman nito kaysa sa iba. Agad silang nagkagulo patungo sa kawa. Akala nila ay kakampi nila si Lolo Bert na nagmalasakit lamang magdala ng ulam. Habang abala silang lahat sa pagkain, nagkatinginan kami ni Gabriel. Noong mga sandaling yon, alam kong yun na ang pagkakataong hinihintay namin para maisakatuparan ang plano. Ang bawat subo nila sa dala ni Lolo Bert ay tila isang hakbang patungo sa kanilang sariling kapahamakan. At ako naman ay tahimik na naghahanda para sa nalalapit na kaguluhan. Tila nawala sa katinoan ang mga aswang sa paligid. Sabik na sabik silang sumasandok sa kawa. Walang pakialam kung mapaso man ang kanilang mga dila, basta't matikman ang ipinagmamalaking karne ng sanggol ng matanda. Maging sina